Isang magandang umaga po mga kapatid. Nandito na naman po ako, Bro Oji, para mag-share po sa inyo ng aming devotion na ginagawa ng Wisdom Church. So, bago po ako magsimula ng aking sharing ulit, siyempre po tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako. Magsiyo po tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na banal, hindi kami nagpupuri sa iyo, O God. Magpapasalamat, Lord, dahil una, Lord God, binigyan mo na naman kami ng pagkakataon para makinig, magbasa at mag-aral po ng iyong salita. Dalangin ko po, bigyan mo po kami ng wisdom, knowledge, and understanding para lubusan po namin itong maintindihan. Buksan niyo po yung aming mga puso, para Lord, pumasok ito sa aming mga puso at mamunga ang iyong mga salita sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Lord, ay sa buhay ng bawat isa ito. Tulungan mo rin po ako, samahan, gabayan, Lord, upang lahat ng sasabihin ko, Lord, ay laging nasa salita mo lamang, galing lamang po sa iyong salita, O Diyos. Maraming salamat po sa pagkakataon ko. Salamat po na pinig po namin ang katagumpayan ng aming gawain. Dahil naniniwala po ako, every time na kami po ay magbabasa, mag-aaral, makikinig, magbabahagi ng iyong salita, kasama ka namin. Salamat. Lord, salamat po muli. Salamat po sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat sa pagkakataon ito na binigay mo po sa amin. Salamat po sa inyong mabutihan at pagmamahal sa aming lahat. Hindi ka namin pinupuri, pinasasalamatan at sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakitipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. And hello po ulit mga kapatid. Dito nga po ako mag-share sa Ezra, sa aklat ni Ezra, ano po. At bago po umpisa nito, anyayahan ko lang yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po. Salamat. Pasensya na po kayo at medyo sinipon at inubo po ako, kaya pasensya na po. Boses, ano po, sa pagsinghot, ano po, pasensya na po. So, dito sa libro ni Ezra, ito po yung time na babalik na ang mga Israelita sa kanilang bayan, sa Jerusalem, sa Judah, ano po, sa kanilang bayan. Dahil sila po ay binihag, dinala ni Nebuchadnezzar sa Babylonia. Tapos, ito na nga po yung panahon ni Haring Ciro o ni Haring Cyrus na pinababalik niya na ang mga Hudyo sa kanilang mga lugar na. At dito nga po ang mga pinababalik sa chapter 2, pinababalik ni Haring Ciro ang mga Israelita. Nakalista nga po dito yung bumalik na bihag. Sabi po dito sa chapter 2 verse 1 hanggang verse 2, sabi po dito, ito ang listahan ng mga dinalang bihag sa lalawigan ng Babylonia na bumalik sa Jerusalem at sa kanilang bayan sa Judah. Nanirahan ang kanilang mga pamilya sa Babylonia simula pa nang ang mga ito ay dalhin bihag doon ni Haring Nebuchadnezzar. Sa kanilang pagbabalik, pinangunahan sila ni Zerubbabel, Josue, Nehemias, Serarias, Relayas, Mordecai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum, at Banaa. At nakalista nga po dito yung bilang nila at yung mga pamilya nila, mga kapatid.
O sa chapter 3 naman, yung muling sinimulan ang pagsamba nung nandun na sila, nanirahan na sila ano po, ng maayos doon sa kanilang mga bayan at nagsimula na silang sumamba sa Diyos at narito rin yung sinimulan ang muling pagtatayo ng templo dahil nga po ito ay sinira, nawasak ito nung magkaroon ng kaguluhan dun sa lugar ng Jerusalem. Nasira, pinasak ang kanilang ang templo ng Diyos, mga kapatid. At sa pagtatayo nga nito, inutos ni Haring Ciro na bumalik na sila, itayo at binigyan sila ng mga dadali nila, mga ginto, pilak, ano po, hayop na susunugin na iaalay, iahandog sa ating Diyos, at mga harina, alak, langis at iba pa. At pinadadala rin ni Haring Ciro yung mga kinuha ni Haring Nebuchadnezzar na yung mga kayamanan sa templo ng ating Diyos, ano po, pinababalik. At dito sa verse sa chapter 4 may sumalungat sa muling pagtatayo ng templo. Yung panahon na to ni Haring Darius, mga kapatid, na anak ni Haring Cyrus, ano po, kung di po ako nagkakamali. So sinalungat nga ito ng mga gobernador. Sinabi kay Haring Darius na matitigas ang ulo niya, mga Israelian, mga Suwail yan, makakagulo pa yan sa atin, sabi niya gano'n. Kaya wag natin payagan na buuin nila yun. Sabi niya, baka hindi pa magbayad ng mga buwis to, ng mga taong to, sabi ganyan. So sabi nga ni Haring Darius ay puntahan at tignan at tinangkangang ipatigil ito. So nung time na pinatitigil na ito, nalungkot ang mga tao, siyempre ang mga Israelita. Pero pinalakas ang kanilang loob sa pamamagitan ng mga propeta. Nagsalita ito, nagpahayag tungkol sa kabutihan ng ating Diyos. At yun nga, dahil doon, nagpatuloy silang gumawa. Ano po, bumalik itong mga taga-Persia, ano po, itong gobernador. Sinabing, sino nagsabi sa inyong gumawa kayo ulit at simulan yung gawin yan, ha? Anong mga pangalan ng mga gumagawa dyan? Pero hindi sila napatigil. Hindi sila napakailaman, no? Kasi nga binabantayan sila ng ating Diyos. Siguradong nananalangin sila, ang mga propeta, ang mga pari nananalangin na humihingi ng tulong sa ating Diyos na gabayan sila para patuloy na buuin ang templo ng ating Diyos, ng Diyos. So sumulat din siyempre ang mga Israelita, ang mga tagapamahala, ang mga leader ng Israel kay Haring Darius. At sinabi nila sa liham na si Haring Cyrus ang nagsabing buuin ulit ang templo ng Diyos. Hanapin niyo po, nandyan po ang kautusan ni Haring Cyrus o Haring Ciro. So pinahanap naman ito ni Haring Darius, ano po. At nakita nga nila ang liham na yun, na nag-uutos, na may kautusan nga si Haring Cyrus na pinabubuo nga, no, muli ang templo ng Diyos. At nung malaman ito ni Haring Darius, pinatuloy ito. Binigyan pa sila ng mga pangangailangan din, ginto, pila, harina, alak, langis, at mga iahandog sa ating Diyos, yung mga susunugin, pinadala. At sinabi pa dito sa mga gobernador na to, mga kasamahan nito, na sila ay tumulong. Tumulong kayo, huwag nyo na pakialaman yung pagbubuo nila, paggawa nila ng templo ng Diyos. Tumulong pa kayo, di ba? Yun yung kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya nagtuloy-tuloy ang gawa, yung paggawa ng templo ng ating Diyos. So, sabi nga sa chapter 5, pinagpatuloy na po yung paggawa ng templo
ng ating Diyos. Natagpuan nga sa chapter 6 ang utos ni Haring Cyrus, mga kapatid. At sa chapter 7, mga kapatid, ang pagdating ni Ezra sa Jerusalem. No? Pinabalik din siya, pinasama pa yung mga natitira doon, yung mga gustong sumama sa pagbabalik nung na bumalik na, umuwi na sa kanilang bayan sa Jerusalem at sa Juda. Ano po? Sabi po rito sa chapter 7, basahin ko po sa inyo. Makalipas ang ilang panahon ng si ito na si Artaxerxes, ang hari ng Persia, dumating mula sa Babylonia ang isang lalaking nagngangalang Ezra. Nagmula siya sa angkan ni Aaron dahil ang kanyang ama na si Seralas ay anak ni Azarias, at binanggit dito yung pinagmulan niya ni Ezra, mga kapatid. Verse 10, buong sikap na, kasi nga pinababalik siya ni Haring Artaxerxes, mga kapatid, para ituro ulit yung utos at mga tuntunin ng Diyos. Pinabalik siya ng hari. Ano po? At sabi nga dito sa verse 8 hanggang 10, umalis sila sa Babylonia ng unang araw ng unang buwan, at sa patnubay ng kanyang Diyos ay dumating siya sa Jerusalem ng unang araw ng ikalimang buwan. Buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang maisagawa niya ito at upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin nito, mga kapatid. No? Diyan muna tayo sa hanggang chapter 7 verse 10, mga kapatid. So makikita natin dito yung pagkilos ng ating Diyos. Bagamat nabiyag sila dahil sa mga ginawang kasalanan, pagkakamali, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ano po, kung ano-ano mga pinagagawang kasamaan ng Israel, ng mga Israelita, hindi pa rin tumigil ang Diyos sa pagtulong sa kanyang bayan, ano po, sa kanyang mamamayan. Nahuli at nasakop, pinahirapan, pero kapag nanalangin sila ng taimtim, agad na tumutugon ng Diyos, nagpapadala ng propeta, ng hukom, para sila ay tulungan, turuan, paalalahanan, at paalala yung mga kabutihan, himala at kamangha-mangha ng Diyos. Kapag narinig nila ito, iiyak sila, maninigluhod sila, hihingi sila ng tawad, at muling magiging maayos ang kanilang buhay. Kaya nga ito nung dumating si Ezra, para muling ipaalala, no? Sabihin, ituro ulit yung kautusan, yung mga utos at tuntunin ng ating Diyos. Kumilos na naman ang Diyos para sila ay gabayan, proteksyonan, at muling ilapit sa Kanya, para hindi na sila sumamba sa mga Diyos-Diyosan na palagi nilang ginagawa. At ito rin yung pinapaalala sa atin. Pag nagkamali, may kabayaran, may kaparusahan. Pag nagkasala, alam natin na meron yan sa pag nakagawa ng kasalanan, ng pagkakamali, ano po, tayong mga tao ngayon, kahit ngayon, may kaparusahan po. Meron po. Aminin man natin sa hindi, meron pong mangyayaring kaparusahan. Ano po? Pero pinapaalala rin sa atin na kung tayo ay magbabalik loob sa Diyos, hihingi ng tawad, pagsisisihan ng mga kasalanan, hihingi ng tulong sa Diyos, pakikinggan niya tayo, patatawarin niya tayo, tutulungan niya tayo. At kagaya rin noon na gumagamit ang Diyos ng tao para ipaalala yung utos, yung tuntunin, para ipaalala yung mga ginawang kamangha-mangha at himala ng Diyos. Hanggang ngayon meron ginagamit ang ating Diyos
Para, di ba, para maghayag ng kanyang salita, para ihayag yung magandang balita sa mga taong hindi pa nakakaalam nito. Hindi pa nakakaalam ng ginawa ng Diyos, hindi pa nakakaalam ng lubusan kung ano yung tunay na ginawa ng Panginoong Hesus, kung bakit siya napako sa krus. Kaya ulitin ko lang, kaya may mga taong nandyan na ginagamit ng ating Diyos. Binibigyan ng karunungan, no? Mga anointed na mga tao para maghayag ng salita ng ating Diyos. Para mabago yung puso, yung isipan natin, yung pananaw natin, lalong-lalo na maging maayos yung ating spiritual life, mga kapatid. Kaya may Bible, babasahin, isi-share sa iba. Pero kailangan, kagaya din ni Ezra, kailangan natin itong basahin mabuti, pag-aralan mabuti, humingi sa Diyos ng karunungan, lakas ng loob para maihayag ito. Tapos balikan ulit, basahin ulit. Ganun po, hindi yung nabasa mo lang, shinare mo na. Bagay, okay naman yun, pero ibig sabihin, humingi ka ba talaga ng tulong sa ating Diyos? Unang-una na yung karunungan. Yun po yung lakas ng loob, yung kasipagan, humingi ka ba sa Diyos para maihayag natin ito ng tama at katotohanan, mga kapatid. Yung totoong paghahayag. Yun po yung trabaho na ibinigay ng Diyos sa mga lingkod niya. I-share ang lahat ng nasa Biblia. At tayong mga nakikinig, hindi lang siyempre tayo makikinig lang, kundi papakinggang mabuti. Susundin ito, tutuparin ito, at babalikan ulit yung ating narinig o napag-aralan. Diba po? Para matupad natin talaga ito, para magawa talaga natin itong mga inuutos at mga tuntunin ng Diyos para sa ating mga tao. Doon lang natin makikilala ng lubusan ng ating Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Doon lang din makikilala natin ang lubusan ng ating Panginoong Hesus sa pakikinig, pagbabasa at pag-aaral ng salita ng ating Diyos. Doon lang po yun. At pag nabasa na natin ito, akapin natin sa buhay natin ito. Habang nasa sa atin ito, habang sinasabuhay natin ito, balik-balikan natin, basahin ulit natin, tapos i-share din natin sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kapwa para malaman din nila, para makilala rin nila ng lubusan ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. Ito po, mga kapatid, yan po yung tinuturo sa atin. Babalikan po natin bukas yung kasunod, no? Chapter 7 po yung na-share ko sa inyo, unti-unti man, pero malalim yung ibig sabihin nito. Yun nga, yung pag-aaral ng salita ng ating Diyos. Pinapakita rin dito sa atin na makapangyarihan ng ating Diyos, walang imposible. Ano po, sunod-sunod na hari na ang Diyos ang kumilos, na pinayagan sila, hindi lang basta pinayagan, ano, na sila'y makabalik sa kanilang bayan. Binigyan pa sila ng pabaon na napakaraming ginto, pilak, pagkain, yun nga, yung harina, langis, even yung alak, mga hayop, mga kapatid. Yung mga pambili ng mga pangangailangan nila para sa pagpapatayo, para sa pag-aalay, paghahandog sa ating Diyos, binigay sa kanila ng mga haring yun para mabuo nila maayos at makapanirahan na sila doon ng payapa, maayos at maunlad ng kapal. Yun ang ginawa ng Diyos sa kanyang bayan at yun din ang gagawin ng Diyos sa atin kung tayo magiging tapat sa Kanya. Magtitiwala, maniniwala, aasa ng buong puso't kaluluwa. Sigurado, hindi tayo pababayaan ng ating Diyos dahil mapagmahal ang ating Diyos. Alam po natin na mahal tayo ng ating Diyos. Kaya nga, no, patuloy pa rin gumagamit ang Diyos ng mga tao para ipaalala na mahal tayo ng Diyos. Para ipaalala yung mga pangako ng Diyos, yung mga plano niya sa ating buhay. Kaya patuloy pa rin ikinakalat, inihahayag ang mabuting balita. Salamat sa Diyos sa ating narinig na naman ngayong umaga. Salamat.
Salamat sa salita ng ating Diyos. Salamat. Salamat din sa pakikinig mo sa salita ng ating Diyos. Salamat. Nagtagumpay na naman ang ating gawain, mga kapatid, dahil sinamahan tayo ng ating Diyos. Hindi, mga kapatid, tayo po ay mananalangin. Kung nasan man kayo, manalangin din po kayo. Nakikinig ang ating Diyos ngayong umaga. Magsiyuko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi ka namin pinupuri, pinasasalamatan. Salamat sa pagkakataong binigay mo na naman po sa amin para makinig, mag-aral, at magbasa ng iyong salita. Salamat sa pagkakataong binigay mo po sa akin para mai-share ko po ang iyong salita ngayong umaga. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ama, una po sa lahat, humihingi ako kami ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan na ito. Kung minsan nababalikan pa namin yung aming mga maling nagagawa, patawarin mo po. Sa unang aming mga mahal sa buhay, pamilya, lahat ng tao, Lord, patawarin mo po kami lahat sa aming mga kasalanan. Sa aming paulit-ulit na pagkakamali, Lord, patawad po. Patawad po. Dalangin po na ang narinig naming salita ngayong umaga, maisa puso, maisa buhay, at dalangin ko po na tulungan mo po kami maibahagi nito sa aming mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Bigyan mo po kami ng karunungan, ng lakas ng loob, kasipagan, Lord God, para patuloy itong ibahagi sa ibang tao. Dalangin ko rin na gabayan mo po kami lahat. Ingatan, proteksyon mo. Huwag pabayaan, Lord God, na mapahama kami sa aming ginagawang paghahayag ng iyong salita. Sa aming mga pupuntahan lugar, Lord God, iba't ibang tao ang naroon. Lord, proteksyonan mo po kami. Gabayan mo po kami. Ingatan mo po kami, Lord God, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Lord, pinapanalangin ko din ang lahat ng taong nakapakinig ng iyong salita ngayong umagang ito, ngayong oras na to, Lord, na sila rin ay yung ingatan, gabayan, protection, pagpalain, Lord God, palakasin ng katawan, Lord God, at laging magmahalan sa isa't isa sa pangalan ng Panginoon. Dalangin ko po na bigay mo po sa kanila yung kanilang mga pangangailangan everyday sa kanilang buhay, Lord God. Financially, spiritually, Lord God, pagkaloob mo po sa kanila. Maging maayos, masaya, payapa, masagana, ligtas sa tagumpay ang kanilang mga buhay. Huwag mo po silang babayaan. Dalangin ko na lagi mo pong pakinggan ang kanilang panalangin sa iyo. Dalangin ko rin na tugunin niyo po ang paghingi namin ng tawad sa aming mga kasalanan at maging maayos ang aming relationship sa iyo at sa inyong anak at sa banal na Espiritu. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal sa aming lahat. Salamat po, Lord. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po. Salamat. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Jesus at sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Naniniwala ako, narinig ng Diyos ang ating dasal, narinig ng Diyos ang ating panalangin, at ito ay kanyang tinugon sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat ulit, mga kapatid. Lagi po kayo mag-iingat. Lagi po kayo magbabasa ng Bible. Lagi po kayong mananalangin. Mahal na mahal tayo ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.